No, so ngayon no, dito tayo no, sa atin kasi no, maraming mga tao no na nagpatawag sa kanilang mga sarili no na sila raw ay mga Kristiyano at mga sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Kanya na wala akong ano niyan, wala akong kontra kumbaga kanon no. Or ano man. Concern ko lang no, kung ikaw ay taong sumusunod sa ating Panginoong Kristo dapat no huwag kang magpapaniwala magpapaniwala sa mga pamahiin no or mga patuto, ano ba tawag yan, yung mga panipaniwala ng mga pinapakalat ng mga tao o matanda. Maraming mga tao no nagsasabi din no na ito bawal itong itanim mo, itong tanim na ito bawal to kasi malas ito bawal to kasi may demonyo itong tanim na ito, bawal ito kasi may demonyo itong gamit na ito. Sasabihin ko sa inyo no na huwag niyo sanang isipin no na kung sa isang gamit sa loob ng bahay mo, isang bagay lang yan na may demonyo. Yan lang yung mga demonyo ng mga rebulto ng mga santo na sinasamba nyo at dinuluhuran at dinadasalan. Yan lang yung may demonyo. Every time na sinasamba nyo yan, dinadasalan nyo yan, ginagawa nyo yan sa demonyo, hindi sa Panginoon. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, ang Diyos Espiritu, at lahat ng sumasamba sa Kanya ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at saka sa katotohanan. Hindi niya sinasabi no na sa pamamagitan ng mga rebulto na yan. So kalukuhan yan, so kasinungalingan yan. So mag-ingat po kayo no sa mga bagay na yan. Marami din mga tao no nagsasabi no huwag kang magtanim ng itong mga bagay nito sa mga bakuran mo kasi malas ito, malas ganito, malas. Wala pong malas yan. Lahat ng mga bagay na mga tanim na yan or mga tanim or ano man yan is gawa yan ng Panginoon. Sa simula pa lamang sinabi ng kasulatan no, na God created all things beautiful. So lahat ay ginawa ng Panginoon na beautiful or maganda, no? So paano mo sasabihin ngayon no na yan ay di malas or malas no sa malas yan. So nagkakamali po kayo. Yan po yung mga pamahiin na yan or yung mga panipaniwala na yan ay demonic po yan, no? So yan yung mga dala nyo no na siyang demonic yan na kung itong mga bagay na ito ipapayagan mo na makapasok sa inyong bahay, itong mga panipaniwalaan ninyo o mga pamahiin, kayo mismo, pinapasukan na kayo ng demonyo. Basta sinasabi ko sa inyo, isang bagay lang na sa loob ng bahay no, na dapat yung itapon itong mga rebulto ng mga santo nyo na sinasamba at dinadasalan niyo. Wala talagang kwenta yan. Ang sabi ng ating Panginoon sa sulat ng Jeremiah no, na hahanap nyo ako sa tuwing bukal sa kalooban nyo ang paghahanap sa akin or mula sa puso yung paghahanap nyo sa akin. So dito naman sa sinabi ng ating Panginoong Kristo no, na God is a spirit no. So lahat ng sumasamba sa kanya ay sasamba sa kanya sa pamamagitan no, sasamba sa kanya sa espiritu at sa kamatuoran, sa katotohanan. So ganun. Huwag kayong magpanipaniwala sa mga pamahiin na yan no. Lalo yan sa mga hula-hula na yan. Kung sasabihin niyo ng mga hula-hula ito kasi nakakatotoo. Hindi yan magandang example para sa isang mga Kristiyano. Lahat ng mga tao no nagpatawag ng mga Kristiyano sila tapos sumusunod sa mga ganitong mga panipaniwalaan or mga pamahiin or panipaniwala, hindi po yan sila totoo Kristiyano. Kasi ang totoo pong Kristiyano ay ito yung mga tao na totoo po na sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Hindi po yung mga tao no na sinasabi lamang or nasa bibig lamang pero wala sa kanilang gawa. Kasi sinusunod nila is yung mga bagay no na hindi naman nakasulat dito sa kasulatan. Hindi naman sinasabi ng ating Panginoon na ito'y dapat sundin. Ang sabi ng ating Panginoon is umiwas kayo sa mga ganito no, mga panipaniwala or mga pamahiin or mga hula-hula o kahit na lalapit kayo sa mga espiritista o tagatawag ng mga mga espiritu ng mga masamang espiritu or mga huwag kayong lalapit niyan. Ito yung mga bawal sa atin ng Panginoon. Kasi ang babala sa atin Panginoon, sa oras na gagawin natin to tayo po ay marumihan. May marumihan po tayo. Sa ibig sabihin, pag tayo po ay marumihan, hindi na tayo karapat-dapat na makapasok sa kanyang kaharian. Kasi kung tayo po ay papasok sa kanyang kaharian, dapat tayo ay maging malinis. Maglinis tayo sa ating sarili natin. Kumbaga para ba papasok kasi isang bahay ng mga mayayaman no, na kailangan malinis ka at formal. Pag papasok ka doon na marumi ka, hindi ka talaga papasukin. Ganon din ang mangyayari sa atin. No, kung papasok tayo na marumi, hindi tayo papasukin. Pero kung magmalinis tayo, kung maglinis tayo sa sarili natin sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo at pagsisisi sa ating mga kasalanan, itatanggapin tayo. Kasi yan yung pangako ng ating Panginoong Kristo dito sa kasulatan. Yung sabi niya no, na pag tayo ay magbalik loob at babalik sa ating Panginoon at magsisisi sa ating lahat ng kasalanan, tayo po ay maliligtas at hindi po tayo magiging ilalim ng kamatayan o kaparusahan.
Pero kung magpapaniwala pa rin kayo sa mga demonic na mga paniwala o pamahiin, doon kayo, no? So doon kayo sa ngalan na demonic, doon kayo sa mga kampo ng demonyo, doon kayo sa kaharian ng demonyo, doon sa mga nakaparusahan, no? Yun yung nagiging kaharian ng Satanas. Doon yung mga tao, no, na mga sumusuway sa ating Panginoon, no? So ganun din mangyayari sa atin. So sabi ng ating Panginoon is, be holy for I am holy. Be perfect as your Father in heaven is perfect. No, so hindi man tayo perfecto, ay magiging pagsikapan natin na magiging perfecto tayo sa harap ng ating Panginoon. Hindi man tayo magiging perfecto kasi tao naman tayo, pero sabi ng ating Panginoon, be perfect as your Father in heaven is perfect. So kailangan magiging matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon para tayo ay tatanggapin niya. Kasi tandaan nyo, ang buhay natin ganito lang kaikli. I-compare mo doon sa walang hanggan, no, na pagkatapos ng buhay natin dito sa mundong ito, walang hanggan na yan. No, so mag-ingat-ingat tayo, no, sa mga bagay na ating pinapakinggan at tinatanggap, no, kasi hindi lahat ng mga bagay na ating natatanggap o natatamo ay maganda at ano ba tawag nito, nakakabuti sa atin. May mga bagay na iniisip natin mabuti o maganda, yun pala, yung dulo pala is kapahamakan, no. So yun pala yung mga bagay na dapat nating ingatan, kasi maraming mga tao, no, na nag-expect, no, na nag-aakala, no, na itong daan na ito ay daan na patungo sa kaluwalhatian or kaligtasan, pero doon pala patungo sa kaparusahan. Maraming bagay ng ganyan, no. So mag-ingat tayo, no. Maraming salamat din. God bless everyone. Hanggang doon lang.